Si Mok Gyeong-un na nagsisikap na tuklasin ang mga lihim ng Yeonmok Swordsman, ay nakahanap ng nakatagong pasukan sa Medicine Hall, at pumasok sa isang lihim na sistema ng kuweba. Sa loob, natuklasan niya ang isang serye ng mga traps at puzzle na dapat niyang malutas, upang maabot ang panloob na silid. Sa panloob na silid, ay nakahanap ng isang koleksyon ng mga martial arts manual, kabilang ang Yeonmokseong Gyumyeol, at Soft Tree Transformation Method, na naglalaman ng mga pamamaraan para sa pagtitipon at pagmamanipula ng panloob na enerhiya. Habang naghahanap pa, ay may nakita siyang baul na tila ba may mga bakas ng paghila, kaya ito ay kanyang tinignan, at baka mayroong importanteng tinatago pa dito. At tama nga siya, mayroong nakasil sa sahig, kaya ito'y binuksan niya ng maigi. May nakita siyang mas maliit na baul na kahoy na naglalaman ng libro na ang balat nito ay galing sa balat ng tao. Nakakapangilabot habang hinahawakan niya ito, kaya't sobrang saya niya nang ito'y matuklasan. Habang nagkakasiyahan naman ang mga tao, at ang pangalawang prinsipe na si Mok Yeonpyong, ay bigla nitong naisip na mas malapit na siyang maging bagong tagapagmana, sapagkat lumipat na nang susundin si Guard Cam, imbis na kay Gyeong-won. Habang nagiging balimbing si Guard Cam ay hindi pa rin niya sinabi sa pangalawang prinsipe, na patay na ang tunay na Gyeong-won, kaya't sinabi na lang niya na hindi na ito marunong ng martial arts. Tawang-tawa naman siya at mababawasan na ang kanyang kaagaw sa trono ng pagiging Manor Master. Bigla naman nitong natanong kay Guard Cam kung bakit hindi na ito marunong ng martial arts, ngunit napagdesisyonan niya na hindi ito sabihin. Nabanggit din niya na mayroong isang batang lalaki na pumatay ng maraming tao kaya't kinabahan siya, dahil nalaman ito ng prinsipe. Habang papaalis na si Guard Cam ay hindi pa rin makuhang makumbinsi ng pangalawang prinsipe, kaya't inutusan niya ang kanyang sariling guard para imbestigahan ito. Natanong naman ng guard kung mamanmanan lang niya ito o kung sino pa ang malapit dito, pero sabi ni Yeonpyong ay magiging boring lang ito, kaya't kahit nasaktan niya ay okay lang. Balik naman sa ating bida, habang hinahawakan niya ang libro, ay nararamdaman niya sa kanyang mga daliri na tila ba mayroong malapit na mamatay dito. Kaya't siya'y nagtataka kung bakit mayroong isang nakakakilabot na libro na nakatago sa ganitong lugar. Excited na masyado si Gyeong-won na buksan ito, ngunit biglang nagpakita ang kanyang demonyong monghe na tila ba nangangatog sa takot dahil sa libro. Kaya't lalo pa siyang nasiyahan, at napaisip na mayroong napakalakas na kapangyarihan na taglay ang libro. Pero naisip niyang huwag na lang muna, dahil sa biglang pagbalik ng kanyang espiritu na inutusan niyang magbantay sa kanya. Ibig sabihin, ay mayroong di kilalang tao na nakapasok. Kaya't dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto, habang nasa labas si Go-chan, na nagmamasid naman. Maingat itong nag-iispiya sa kwarto ng pangatlong prinsipe, na akala niya'y natutulog lang kaya't pinasok niya pa ito. Sa mesa naman ay nakita niya ang isang manual, at laking gulat niya na ito ang kanilang hinahanap din na secret manual, at dahil dito, ay mapapadali ang kanilang pagkapanalo kung makuha niya ito, at maibigay sa pangalawang prinsipe. Ngunit di niya namalayan na nasa likod niya lang pala si Gyeong-won. Hinawakan nito ang likod ng kanyang ulo, at inihampas sa mesa ng napakalakas. At bakit ka nandito, di ka ba makatulog, sabi ni Gyeong-won na may kasamang pagbabanta. Kung ganyan ang kalagayan mo ay kaya naman kitang patulugin, sabi ni Gyeong-won. Napagtanto naman niya na baliw pala ang napili niya. Nang mawalan ito ng malay ay itinali siya ni Gyeong-won ng patiwari. Hanggang sa paggising nito ay nakita niya si Gyeong-won sa harapan na may hawak na kutsilyo at handa na itong i-torture siya.